Duwad lang mga kadiskarte, halika at samahan mo ulit ako at tayo magluluto naman ng bukayo ngayon, o diba? Dito nga po sa malaking bahay na ito, tayo magluluto ng bukayo. Dito nga po sa Pisariton Resident at dahil nga po muli ako naimbitahan ng Class 74 para nga po muli sa pagtitipon-tipon nito nga po magkakabats. Dito nga po sa tahanan ng dati nilang guro na si Ma'am Virginia F. Pisarito na guro nga po nila noong grade 6 at dahil nga po caretaker si Mother Dear sa malaking bahay na ito sa Pisariton Resident ay dito na nga lang po naisipan nila na mag-jamming at magluto nga po ng bukayo o bukadoan nga po sa boker ang tinatawag. Ito nga po pala yung bukayo namin nga po niluluto. Pasensya na nga po pala at hindi ko na nga po nasubaybayan ang mga pangyayaring iyan. Kasi naman gabi na nga ho nung sila kumuha nga po ng nyog. Yan nga po ay pinintuan ng nyog na kinayod tapos yan nga po ilulutuin natin sa asukal para nga po maging bukayo. At ito nga po si Mother Dear at saka si Ma'am B na nagluluto nga po nitong bukayo. Yan nga po si Ma'am B, lagi akong gustong presente kapag nga po meron silang jamming kasi naman tagakuha nga raw po ng kanila nga pong picture. Ay, para nga po sa akin ay wala naman po problema basta nga po sa kanila ikasasaya. Yan nga po may baon pa silang suman, saging, kamoting kahoy na ginata at tulingan na pampulutan nga raw ho nila. Ay, naku naman. Habang niluluto pa nga po yung kanila nga pong bukayo na pagsasaluhan, heto sila sa lamesa at nagkikwentuhan. At nandito nga din po si Ma'am Shi kasama nga po ang kanyang cute na aso. At ako nga po ay napatingin dito sa napaka-cute na aso. Parang napakasarap nga po mag-alaga ng ganitong aso kaso napakamahal naman ng mga pagkain neto. Nako, dinaig pang pagkain ng tao. Buti kung kakain lang siya netong suman. Ay, aalagaan ko siya. Iba nga naman talagang sayang dala kapag nga po nagkikita-kita kayo magkakabats, hindi po ba? At wala kayong ginawa kundi maghalakhakan at magkwentuhan ng kung ano-anong mga nangyari sa inyong buhay, hindi po ba? At pati nga yung dati mong crush nako ay naalala pa nila. Ay nako naman. Si mama nga pala ay nagluto na nga rin itong ginatang saging na saba. Ay kakoy kakain na nga rin ako netong ginatang saging. Habang nga po sila ay nagkikwentuhan dyan sa lamesa ng kung ano-ano ay ilang sandali pa nga po ay bumalik na nga po kami dito sa kusina. Ni na Mama at Ma'am B para nga po lutuin itong bukayo o bukado nga po na dinatawag sa Bantuanon. Napakatagal na nga po pala ng panahon nang huli nga po ako nakakita ng nagbubukadoan dito nga po sa aming lugar. Kadalasan kasi dito sa aming lugar ay yung mga kabataan na magkakaklase, magkakabarkada, nakikita sila. Halimbawa, kung minsan weekend, ganyan. Nagja-jamming sila at nagluluto nga po ng bukayo tapos nagkikwentuhan lang kung ano-ano. Ganyan nga lang ho kasaya at kasimple ng mga kabataan nung araw dito sa amin. Pero ngayon, iba na nga ho ang kabataan ngayon. Iba na ang nakakahiligan nila. Mas nahihilig na sila sa mga gadget at nawawala na rin yung mga dating simpleng nakagawian na. Gaya na lang ako ng bukayuan. At wag nga ako nagabukayuan dito sa amin na hindi mo talaga maiwasan yung hindi ka umilom. At kapag nga po meron ng naubos na bote, ay maiisipan nyo naman na maglaro ng true consequence. Di magapalibot nga po kayo doon sa bote, no? Hindi pa nga po natatapat sa iyo yung bote, meron na nga ho silang katanungan sa iyo. Tatanungin ka nila kung crush mo daw ba si Kuwan. At para nga po makaiwas ka, ipipiliin mo na lang yung consequence. Syempre, susundin mo din yung mga papagawa nila, di po ba? Tapos sasabihin sa'yo, akbayan mo si Kuwan. Hindi ka rin naman makakaiwas sa nila. Ganyan nga po kasimple at kasaya ng mga kabataan ng araw din po sa amin. At dahil luto na nga po itong ating bukayo, hinain na nga po yan ni Mother Dear at nilagay nga po dyan sa may plato. At para nga po yung kanilang pagsasalo-saluhan. Ay masarap nga po yung bukayo na yan at na-sticky, tama-tama nga lang po ang pagkakaluto. Yan nga po yung alaga dapat sa paghalo para nga po hindi masunog yung kanyang ilalim. Kaya naman hinain na nga po yan dyan ni Mother Dear para nga po kanilang pagsaluhan habang nga po sila nagkwekwentuhan ng kung ano-anong kanilang mga nakaraan. At habang nga po ako'y nakikinig sa kanilang kwentuhan, ito namang aso ni Ma'am Shi ay nagadila na nga po dito sa aking hita. Siguro naamoy niya nga po yung niluto naming bukayo. At tignan nyo naman ho yung kanyang katawan, no? Yung kanyang likod at napakalapad nga ho. Sarap gawing onan. Mas lalo nga raw ho tumatamis ang kwentuhan kapag nga po meron daw lutong bukayo. O diba na kinukurot-kurot. Sarap nga po yan, isaw-saw yung suman at saka nga po
po itong kamoting kahoy. Naku, perfect combination nga yan. Kaya naman humingi na nga po ako ng isang pirasong suman sa kanila. At habang binabalatan ko nga po yung suman dyan, ito naman po si Ma'am Shi sa akin likuran. Abay, nagasayaw na nga po at sinasayawin yung kanyang alagang aso. Oh, di ba bago niya po bigyan ng pagkain. Nakakatuwa naman talaga itong si Ma'am Shi at napakalab nga niya itong kanyang alagang aso. At habang lumalalim nga po ang gabi, mas lalong sumasarap ang kanila nga pong kwentuhan dyan. At sila nga po ay nagkakabiroan na dyan. Na kahit nga po may edad na itong si Uncle Prodeng, abay, kitang-kita pa nga rin naman talaga ang kanyang kagwapuhan, no? Di ba? Ang mga sumunod nga po na pangyayari ay hindi ko na nga po nasaksihan gawa ng lumalalim na nga rin po ang gabi at kako'y magpapaalam na ako sa kanila. Dahil nga po ako'y naantok na at para nga rin po makapagpahinga. Kaya naman iniwan ko na nga po sila dyan. At yan lang mga kadiskarte. Ito po si Belsky at sana'y nag-enjoy ka muli sa iyong panonood. Thank you for watching and love you so much and babu!